hapon po sa inyong lahat, sa ating po mga panauhin. Magandang hapon po o gabi na po. Isang karangalan sa inyo na may pakilala po ngayon ng ating panauhing pandangal, tagapagsalita. Siya ay nag-aaral dito po sa ating paaralan, Bagong Hope Elementary School. Mula grade 1 po hanggang grade 5, siya po ay consistent first honors. At sa taong 2002, grade 6, nagkamit po siya ng unang karangalan. At sa pagtungtong niya ng high school sa Santa Maria Academy, siya ay nanatiling nangunguna sa klase. At noong 3rd year po hanggang 4th year, siya po ay isang model student. At noong taong 2006, siya po ay nagtapos bilang valedictorian sa Santa Maria Academy. Tumanggap din po siya bilang President's Academic Excellence, Mercury Drug Excellence in Science Award. Siya po ay nagtapos ng kursong BS Pharmacy sa Centro Escolar University sa Mendiola, Manila. 1st year to 4th year, siya po ay consistent number 3 Dean's Lister. At noong 2008 hanggang 2011, siya po ay nahalal bilang Board of Director, Federation of the Junior Chapters of the Philippine Pharmacists Association. At noong taong 2011, graduated po siya ng BS Pharmacy sa CEU. At nagamit po siya ng Bronze Medal for Leadership. At noong June 2011, siya po ay passed the license exam for pharmacist. At noong September 2011, up to present, siya po ay junior in patient pharmacist sa Makati Medical Center. Ikinagagala ko pong ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita na anak nina Roberto at Helen Asuncion na walang iba kundi si Binibining Michelle M. Asuncion. Sa ating pampunong guro, Dr. Lucia F. Pagalanan. Sa ating punong barangay, Kagalang-Galang Melchor Aranas. Sa ating Pangulo ng PTA, Ginoong Mario Maralit. Sa ating Guidance Counselor, Miss Divine Sotomayor. Mga guro, mga magulang, at mga nagsipagtapos, magandang hapon sa inyong lahat. Napakabilis nga naman ang panahon. Hindi ko na namalayan. 10 taon na pala ang nakaraan nang tulad ninyo umakyat ako sa entabladong ito at tuwang-tuwang tinanggap ang diploma ko. Siyempre tulad ninyo, punong-puno ako ng pangarap. Pangarap na sa darating pang-4 na taon, matatapos ko naman ang high school. At 4 na taon pa ulit, kolehiyo naman. At pagkatapos, magtatrabaho, sisikapin maging matagumpay sa pinili kong profesyon. At pauuwiin na ang aking ama na halos buong buhay na niyang nasa ibang bayan upang magtrabaho. At marami pang ibang mga pangarap sa buhay. Sa mga sandaling ito, marami ang mga pangarap pa rin.
Kaya nang natanggap ko ang paanyayang maging tagapagsalita ninyo sa hapong ito, naisip ko, bakit ako? Dahil para sa akin, ang mga napipiling tagapagsalita, yan bang marami nang narating sa buhay? Ako, nagsisimula pa lang. Nagsisikap at patuloy na nangangarap. Ngunit ang sabi sa akin ng aking ama, bakit naman hindi? Oo nga naman, maraming hamon ang makabagong panahon sa mga kabataang tulad ninyo, tulad natin. Hindi lahat nakakatapos ng pag-aaral. At sa ngayon, isang malaking tagumpay sa buhay ang makagraduate ng kolehiyo. Sa oras na iyon, naniwala ako at umasa na sa kabila ng kakaunti kong karanasan sa buhay, may iba. Sa oras na iyon, naniwala ako at umasa na sa kabila ng kakaunti kong karanasan sa buhay, kahit papaano may maibabahagi ako sa oras na ito ng inyong pagtatapos. Paulit-ulit na nating narinig simula na nag-aaral tayo. Kung sa lingwahe nga ng mga kabataan, sabi nila, gasgas na at gamit na ang mga salitang tayong mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Siguro tuwing maririnig ng ilan, pasok sa isang tenga at labas sa kabila na lang ang nangyayari. Sana hindi ganon para sa inyo. Kayo na nakakapag-aral at ngayon nga ay nagtapos na ng elementarya, ay nabigyan ng isang magandang pagkakataon upang patuloy na mangarap at abutin ang mga ito. Ngayon, ibahin ninyo ang mga salitang tatandaan ninyo habang kayo'y nag-aaral. Sa halip na ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan, ituon ninyo ito sa inyong mga sarili. Isipin ninyo na ako ang pag-asa ng bayan. Paano? Mga minamahal kong nagsipagtapos, ang lahat ay magsisimula sa inyo. Ang pag-unlad ninyo ay pag-unlad ng inyong mga pamilya. Ang pag-unlad ng inyong pamilya ay pag-unlad ng inyong komunidad. At sa pagtutulong-tulong ng lahat, magiging tungo sa pag-unlad ng bayan. Ang lahat ng inyong mga natutunan sa paaralang ito ay hindi ninyo iiwan sa inyong pag-alis. Ang bawat turo ng kagandahang asal, ang lahat ng kaalaman ay dadalhin ninyo sa lahat ng hakbang tungo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Sa araw na ito, isa na ang natupad ninyo. At ang inyong unang tagumpay ay hindi magiging posible kung wala ang mga taong sumuporta sa inyo simula pa noong una. Ang inyong mga magulang. Tiyak na doble ng inyong kasiyahan ngayon ang nararamdaman nila. Bagamat malayo pa ang inyong lalakbayin, ang araw na ito ng inyong pagtatapos sa elementarya ay magsisilbing inspirasyon nila na sa patuloy nilang paggabay, maraming tagumpay pa ang inyong mararating. Marami-raming taon pa rin ang gugugulin ninyo sa pag-aaral. Ngunit kahit kailan, huwag sana kayong mapagod o magsawang gawin ang lahat ng inyong makakaya. Dahil ang mga magulang sa kabila ng hirap sa buhay, kahit kailan hindi magsasawang sumuporta. Kapag napapagod kayo o nahihirapan, isipin niyo sana sila. Sila na hindi na baling mapagod o sumakit ang katawan, mabigyan ka lamang ng pang-tuition at pang-baon. At mga minamahal kong nagsipagtapos, hindi ko alam kung paano ko ibabahagi sa inyo ang sayang nakita ko sa aking ama o kahit sa magulang ng aking mga kaklase noong araw ng college graduation namin. Kung gusto niyo silang makitang ganong kasaya, gawin ninyo para sa kanila. Wala namang pangarap na madaling maabot, hindi ba? Ang mga panahong tinatamad kayong mag-aral, naramdaman yan ng bawat estudyante. Nung nag-aaral pa din ako dito, maraming araw na pagkakatapos namin maglinis ng classroom ng mga klase ko, maglalabas kami ng jackstone, maglalaro, o kaya naman Chinese garter at lulundag-lundag dyan.
hanggang pauwi na kami dahil gabi na talaga. Ganyan talaga ang buhay bata. Kung may mga salita nga sigurong madalas sabihin ng estudyante, yun ay wala nang iba kundi tinatamad ako, mamaya na lang ako mag-aaral. Ngunit sa pagpapatuloy ninyo, pagkatapos nung sabihin na tinatamad kayo, o pagkatapos ng sandaling pahinga, maalala nyo sana na kung lagi nyo na lang sasabihin na tinatamad kayo at wala na lang kayong gagawin, wala kayong mararating. Bukod sa sinasayang nyo ang hirap at pagod ng mga magulang ninyo sa pagpapaaral sa inyo, sinasayang nyo rin ang bawat kaalamang ibinabahagi sa inyo ng mga guro sa paaralan. Sabi nila, pangalawang magulang natin ang ating mga teacher. Wala silang hinangad na hindi mabuti para sa mga estudyante. Kaya't ang bawat sermon bago magsimula ang klase, pagpapakita yon ng kanilang pagmamahal. At tulad ng mga magulang natin, ang kagandahang asal at bawat kaalamang na ibahagi nila sa atin ay inaasahan nilang gagamitin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito nagsimula ang lahat. Binigyang buhay ng ating mga guro. Mula sa simpleng libro, lapis, papel, mga krayola. Sa maraming hamon ng makabagong panahon, ang mga aral na naibahagi sa paaralan ang magsisilbing gabay ninyo. Mga gabay na makakatulong sa inyo upang sa pagdating ng panahon na kailangan nyo nang magdesisyon para sa inyong mga sarili, hindi kayo mahihirapang piliin kung ano ang tama. Ang tukso ng mga bisyo na maraming bagay na maaari ninyong gawin ngayon sa internet at iba pang mga hindi mabubuting bagay ay nariyan lang. Ang simpleng pagpili ng tama ay isang malaking kontribusyon ninyo tungo sa pag-unlad ng bayan. Sa pagsimula ng isa at paghikayat sa iba na ganoon din ang gawin, dito magsisimula ang pagbabago tungo sa ikabubuti ng lahat. Kasama nito at ng pag-aaral ng mabuti upang sa pagdating ng panahon ay maging mga produktibong mamamayan, masasabi ninyo sa inyong mga sarili at may pagmamalaki ninyong bahagi kayo ng pagbuo ng isang maunlad na bayan. Sa araw na ito, nagtapos na kayo ng elementarya. Siguro iniisip nyo ngayon, ang tagal-tagal ko pa naman mag-aaral, ang tagal-tagal pang magsisikap, mapapagod. Pero sabi ko nga, napakabilis ng panahon. Sana hindi ninyo sayangin ang bawat pagkakataong ibinibigay sa inyo. Panghawakan ninyo ang inyong mga pangarap at kung para saan o para kanino ninyo ginagawa ang mga ito. Sa inyong pagsisikap, kasama ang inyong mga inspirasyon at mga gabay, at higit sa lahat ang Panginoon, darating ang araw na maiisip nyo na lang, sabi nila ang hirap-hirap ng high school, o kaya naman sabi nila ang hirap ng ganitong subject ng college, pero naipas ako, graduate na nga ako eh. Yun bang maiisip mo na lang? Sabi nila, ang hirap daw ng 3 buwan kang araw-araw lang nag-aaral para sa board exam, para makapagtrabaho ka ng maayos. Pero pagkatapos nun, nakita ko pa rin naman yung pangalan ko sa dyaryo. O kaya naman, nakakaba daw kapag i-interviewin ka na para sa una mong trabaho. Pero ngayon, hired na ako. At masasabi mo na lang sa sarili mo, ang galing ko, nagawa ko lahat yun. At maiisip mo, hindi mo magagawa ang lahat ng yon kung wala ang suporta ng mga magulang, ng mga guro, at syempre kung hindi ka nagdasal at humingi ng tulong sa Panginoon. Sabi nga ni Konsehal Nor Briones kanina, nagawa namin. Kami ay nagmula sa paaralang ito. At kung nagawa namin, magagawa ninyo. Pagsisikap, inspirasyon at dasal. Sa tulong ng mga ito, hindi mananatiling pangarap lang inyong mga pangarap. Matutupad din ninyo ang mga ito. Maraming salamat at congratulations sa inyong lahat.
Sa pagkakataon po ito ay nais kong igawad ang Certificate of Recognition. Bagong Pook Elementary School, Santa Maria, Laguna presents the Certificate of Recognition to Miss Michelle M. Asuncion in grateful acknowledgement and appreciation of her significant participation as the guest speaker in the 21st commencement exercise at Bagong Pook Elementary School, Santa Maria, Laguna on March 29, 2012. Given this 29th day of March in the year of our Lord, 2012 at Bagong Pook Elementary School. Signed, yours truly, and the District Supervisor, ang Rita Urian. Palakpakan natin si Binibining Michelle M. Asuncion, and thank you very much. Maraming salamat, Binibining Michelle Asuncion, sa pagbabahagi mo ng iyong mga karanasan. At ngayon naman po, mga magulang, mga paanakuhin at mga nagsipagtapos, pakinggan po natin ang isang talumpati na magmumula kay Diana Princess Alvarez, ang batang nagkamit ng ikalawang karangalan.